po ay dahil po sa lingkod po na ito na ginamit po ng Panginoon. Siya po ay naging spiritual father ko po at gumabay po sa akin mula nung ako po ay bata, no? Nakakilala ko sa mga 13 years old at may nag-disciple po sa akin, pero mostly po ng buhay ko po bilang isang Kristiyano. At nung nagsuko po ako ng buhay, ito pong lingkod na ito, siya po yung ginamit ko ng Panginoon. Kaya ang prayer ko po noon, kung ako man po mag-held ng isang anniversary, na ako po yung mangunguna po sa isang simbahan, ang unang-una ko pong gagawin tagapagsalita itong lingkod po na ito. Dahil ako yung iwala, buhay pa lang po niya, alam ko malaking pagpapala. Personally po, dito po sa Mexico po, lagi po na-recognize po ang lingkod ng Panginoon po na ito dito po sa likuran ng pulpito. Kaya, yan po natin po sarili. Nawa, mabless po tayo sa ita ng Panginoon. Alam ko po may hinandang malaking pagpapala. Hindi po material, hindi po anong bagay sa financial ang bagay po yun, kundi spiritual po na bagay na higit na kailangan po natin lahat. So, sa oras po na ito, hindi ko na po para tagalin, tawagin po natin lingkod po ng Panginoon ng ating pumalabas na. Amen. Salamat po sa napakagandang introduction, Son. Pero sumasablay din tayo. No? Ang Panginoon lang ang matapat po sa buhay. So sometimes, minsan nakakalimot tayo. Akala natin sa kalakasan natin, pero nasa Panginoon talaga. From the time we were about to give up, no? Minsan meron pong time na hahayo tayo. Parang ito na yung last kong paglabas. Pag wala pa akong na-win, i-give up na ako kamo. Pero yung panahon na gusto mo na sumuko, makita yung katapatan ng Diyos. Mga kapatid, bago tayo makinig na salita ng Diyos, marami pong pinagdaan ng pagsubok ang mission na ito. At salamat din po, no? Gusto kong i-recognize yung pagpapagal din ng isang lingkod ng Diyos na magamat wala na po siya, hindi na po siyang nagpapastol dito, pero ginamit pa rin siya ng Diyos. Salamat po kay Pastor Mike. Lahat tayo pwedeng mangyari kung ano nangyari sa kanya, no? Kaya ikaw, Wilson, no? Mamili ka ng maayos. Amen? Pag-pray po natin sila. Salamat, sila po ay nagpapatuloy pa rin. At kayong mga members, huwag niyong kakalimutan na minsan sa buhay niyo nag-invest din ang lingkod ng Diyos dito. So whenever we have this history, huwag niyo pong kakalimutan yung tao. It's been part of this ministry. At lumalaban pa rin, nagpapatuloy pa rin sa Panginoong Diyos. Ano po? Salamat. Alam ko, mamaya, bubus na yung ulan. Bubus na. Tumayo tayong lahat. Salamat po sa Panginoon sa privilege na magamit sa kanyang mga salita. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Psalm 119 verse 90. Psalm 119 verse 90. Ang sabi po na banal na kasulatan, thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth, and it abideth. Psalm 89 verse 1. Inaawit po natin ito. Amen? Amen. Psalm 89 verse 1. I will sing of the mercies of the Lord forever. With thy mouth will I make known thy faithfulness to all generations. At salamat, Son, na itong topic nyo ito, it reminds us, each and every one of us, kung gaano po katapat ang Diyos sa ating pong mga buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa maputihan mo. Marami man pong nangyari, pero sa huli, alam namin naging matapat ka. Yes, Lord. Kung isipin po namin sa kakayanan ng tao, hindi po kami makakapagpatuloy. Hindi po makakatayo ang misyon na ito sa dami ng problemang pinagdaanan. Marahil, Panginoong Diyos, ang mga Kristiyano rito ay ayaw nang magtiwala pa. Ayaw nang sumubok pa. But sa panahon po, na sila po ay discouraged, sa panahon na sila'y nanlulupaypay,
sila'y nanatili and they experience God's faithfulness. Panginoong Diyos, ang kailangan lang namin gawin, magtiwala. Because before the end of the day, katapatan mo pa rin po ang magsasalba sa bawat isa po sa amin. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na maging daluyan ng pagpapala. Panginoon, malapit na pong bumusang ulan, but give us, Lord, nawa ang bawat isa ay maibigay yung 100% attention. Pagpalain mo kami, isang bagay ang kailangan naming makita sa hapon po na ito, that God is faithful. Salamat po, Panginoon, at gamitin mo po ako sa tulong po ng inyong biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Marami pong salamat. Napakaganda po ng ating team, no po. Lord, you've been faithful. Alam ko po, no, ang ating open tayo, ibig sabihin yung boses ay medyo kalat po at marami tayong pwedeng makita. Open po tayo dito, pero mga kapatid, sana ay mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Amen? Now, pag-aaralan po natin, of course, yung mensahe, He has been faithful. He has been faithful. Gusto ko pong tanungin ang bawat isa na naririto. Lahat po kasi tayo naniniwala sa Panginoon. Ano po? At meron ba na isa man sa atin dito na meron pong lakas ng loob na magsabi, Pastor, sa akin hindi naging matapat ang Diyos. And I will spend time with you. At i-discuss ko sa iyo na kailanman hindi nawala, nagkulang ang Diyos sa buhay mo. It's a matter how we understand God's faithfulness. Kaya kailan hindi naging matapat ang Diyos sa buhay mo bilang anak ng Diyos. Amen? Kung kayo po'y may pag-aalinlangan sa katapatan ng Diyos sa oras na ito, I hope this message this afternoon ay ididil niya sa buhay natin na akala mo lang hindi siya matapat, but He's been faithful. Amen. He's been faithful sa ating pong mga buhay. Amen. You know, sometimes, yung God's faithfulness is based on our feelings. That doesn't mean you thought God is unfaithful, nagiging unfaithful ang Diyos. God is still faithful. Amen. Anumang ibato ng tao na salita sa Diyos na hindi siya matapat, yan po ay panlilin lang ng dyablo. That is part of your unbelief. But God is faithful. God is faithful, mga kapatid. Sometimes, pagka po tayo ay nabibless, napakasarap sabihin na God is faithful. Pero pagka tayo po'y nasusubok, mga kapatid, we tend to question God. Lord, bakit ganito? Bakit ako nahihirapan, mga kapatid? Mukhang nagbago ang katapatan ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, sana sa oras natin, sa oras na ito, saan ba natin kailangang makita yung katapatan ng Diyos at paano natin siya uunawain sa oras po na ito? Amen po? Amen. I hope God's faithfulness is not based on your emotions. Amen. Kailangan mong tignan ang salita ng Diyos. Amen? At kailangan nating tignan ang buhay ng ibang mga tao kung paano naging matapat ang Diyos. And listen to this. Hanggat buhay ka, hindi mo pwedeng sabihin hindi matapat ang Diyos sa buhay mo. Amen po? Now, pag-aralan po natin why He has been faithful. Bakit ang Diyos ay naging matapat sa lahat ng henerasyon at sa mga darating pa. Amen? Of course, number one, hindi tayo magtatagal. Baka magtagal tayo sa mga puntos. Number one, He has been faithful for our salvation. Ang Diyos po ay matapat sa ating pong kaligtasan. Amen? Why? Because from the fall of man, simula nagkasala ang tao, I hope na maintindihan nating lahat. The Bible says, there is none righteous, no not one. It means, lahat ng tao na nagkasala ay mapapahamak sa impyerno. Mga kapatid, listen to this. We cannot satisfy the righteousness of God. Because man is a sinner. Man is sinful. Nagkasala po ang tao. That is why, mga kapatid, alam niyo po ba, dalawa pa lamang po ang tao. God is all-knowing.
Kaya niyang tignan ng nakaraan at kaya niyang tignan ng iyong hinaharap. Kaya niyang alamin kung anong yung magiging hangganan because God is all-knowing. Amen po? Amen. And God knew na magiging productive ang tao. Alam ng Diyos na darami po ang tao. Hindi po titigil sa pagkakasala ni Eva at Adan. Alam po ng Diyos yan na one day, darami ang mga tao. Amen po? At from the fall of man, He made the promise right after the fall. In Genesis chapter 3 verse 15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. This is a prophecy. Amen? Sasaktan mo yung heel, pero sasaktan niya ang iyong ulo. Dudurugin niya ang ulo. And that is Satan. One day, wawasakin niya yung trabaho ni Satan. Ito po yung pangako ng kaligtasan na pinangawakan ni Eva at Adan. Amen? That's why despite of the fall, mga kapatid, bagamat there is a struggle because ang tao'y nawala sa Panginoong Diyos, pero nagpatuloy sila. Because naniniwala sila one day, ang Diyos tutuparin niya ang kanyang pangako. Dito po nagsimula ang pangako ng Diyos ng kaligtasan. Now, kung pag-aaralan natin yung history, eto na po, nagsimula na pong magtrabaho si Satan. First and foremost, ayaw ni Satan na matalo. That is why, hahadlangan niya yung paraan na ang tao'y maligtas. So, pag-aralan natin, it is not just happen na when Cain and Abel offered unto the Lord, and then nagkaroon ng inggit si Cain kay Abel. Actually, it was Satan who was behind Cain kung bakit niya pinatal si Abel. Why? Because Abel is righteous, pero si ano po ay hindi. That is why sa kanilang offering, hindi tinanggap yung mga hain ni Cain because sabi niya, if thou doest well. And how can God use ang isang taong makasalanan? So sabi ni Satanas, kung mamamatay si Abel, mawawala yung seed. The promised seed. Who was that promised seed? Jesus Christ. Wala nang pagmumula ng tagapagligtas. So what he did, mga kapatid, habang sila naglalakad according to the Bible, pinatay ni Cain si Abel. Tuwang-tuwa ang diablo. Hindi na mangyayari yung pangako ng Diyos. God failed. God failed na magkaroon ng kaligtasan ng tao. Listen to this. Hindi pwedeng mabigo ang Diyos. Because God is faithful. Pag ang Diyos hindi naging matapat, mga kapatid, nawawala ang kanyang pagiging Diyos. Because part of His being God, He is faithful. He is faithful. And so He killed Abel. You know what? Namatay si Abel, ipinanganak si Seth. When you study the book of the Bible, Seth means God's presence is with us. May pag-asa po. Are you listening? Ipinanganak pa rin, lumikha pa rin ang Diyos ng tao sa pamagitan ni Eva at Adan na magdadala ng seed. Who is that seed? The Lord Jesus Christ. But Satan waited for that opportunity na sinubaybayan niya talaga. And in time of Pharaoh, saan manggagaling yung seed? Promise seed. Pinangako ng Diyos kay Abraham. Are you listening? Ipinangako po niya. But, mga kapatid, makapapansin po natin. Mapapansin natin, nung ang tao po ay dumami po ang nation of Israel, naging alipin sila sa Egypt, ang sabi po ni Satan, kung papatayin ko lahat ng mga may papanganak pa, wala nang magiging lahi. Wala nang magiging seed. So sabi ni Pharaoh, lahat ng mga lalaki, amen, ng Israel ay papatayin. That is why, mga kapatid, sinabi po ng banal na kasulatan that time in Matthew chapter 2 verse 17 to 18, then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, in Ramah was there a voice heard, lamentation
and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted because they are not. Imagine nyo po mga kapatid, there is a great mourning in nation of Israel. Bakit po? Kasi lahat ng mga lalaki na pwedeng maglahi, wawakasan niya. Sabi ni Satan, kapag pinatay ko lahat ng mga lalaki, wala nang lahi sa promised seed. Are you listening? Yeah. But again, mga kapatid, God is faithful. Yeah. Mga kapatid, meron siyang pinreserve Mm. by the name of Moses. Yeah. Why? Siya ang magliligtas at magpapalaya sa nation of Israel. Amen? Yeah.